Napakaraming pabor po na magiging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Napakarami pong sumang-ayon. Sa tanong po kasi dito, nakalagay po dito, payag ka bang si Inday Sara ang susunod nating Pangulo? Yan po ang tanong dito. Yung nag-react po ay 185,000. Yung nag-comment po ay 67,000. Yung shares po ay 1.7 shares. Nakita ko nito sa Facebook. Tingnan natin yung reaction ha. Ayun, grabe po. Halos lahat po, pabor po oh. Oh. Pabor po. 116,000 pabor na magiging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Tapos yung naka-heart o pumuso is 64,000. Yung naka-yakap, yung care, 2,700. Grabe. Napakarami po talagang pabor na magiging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Grabe po talaga, dami pong taong nagtitiwala kay VP Sara Duterte. Pero sigurado naman po yan, kapag nakatakbo siya sa sunod na eleksyon ay sigurado po maging susunod na Pangulo po si VP Sara Duterte. Alam nyo rin po yan kung sino po yung pipiliin nyo, di ba? Sa mga supporters po ni VP Sara Duterte dyan, alam naman po natin kapag si VP Sara ay makakatakbo sa 2028 presidential election, sigurado pong panalo dyan. Panalo po siya, sigurado po yan. Kulilat po yung maging kalaban dyan. Dahil ang mga Duterte po ay nasahan ng taong bayan para sa kapayapaan ng bansa. Di ba? Para rin sa mga safety ng mga kabataan. Para maging ligtas ang ating mga kabataan sa lansangan at saka sa illegal na droga at pakaiwas sa mga kapahamakan na mga gawain ng mga masasamang tao. Napakalayo po, grabe po. Grabe po dito, napakarami. Basahin po natin yung mga comments. Sabi dito ni Fulmer, a big yes, billion yes. Grabe. Sabi naman dito ni Inday Rivera, yes, the yes. Sabi dito ni Anelia, yes, trillion times. Grabe. Sabi dito ni Sir Levitt, yes na yes, solid kami Duterte. God bless you, Sara. Sabi naman dito ni Filomena, yes na yes, among iboto all family si VP Sara Duterte. Grabe. Sabi dito ni Shirley, yes na yes. Napakarami po. Napakarami po nag-comment dito na pabor po na maging sunod na presidente si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Pabor po. Napakalakas po talaga ni VP Sara Duterte. Napakarami pong suporta. Kaya hindi po talaga ipagkaila na kapag makakatakbo sa 2028 presidential election ay mananalo po siya. Siya po ang magiging sunod na presidente kung makakatakbo po siya. Kapag nalampasan niya yung impeachment, sigurado po makakatakbo po siya. Pero sa tingin ko po ay malalampasan po niyan. Baka mabasura pa nga yan pagkatapos ng eleksyon. Kapag nanalo po ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte, sigurado po yung impeachment na yan, mawawala po yan. Hindi po yan uubra. At makakatakbo na po si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. At siya po ang susunod na magiging Pangulo. Napakarami po pumabor. Napakarami pumabor sa tanong po na pabor ka ba na si VP Inday Sara ang susunod na maging Pangulo? Ayan po, nakikita po natin. Napakarami pong nag-agree. Sa 180 plus na reaction, halos po 1% lang po ang hindi umagri. 1% lang po. Grabe po, halos lahat umagri. Dahil nakikita po natin na sila lang po ang pag-asa na malutas kung ano man ang nangyayari sa bansa ngayon. Korupsyon, kriminalidad, at kung ano-ano pang mga hindi magandang nangyayari sa bansa. Sigurado kapag si VP Sara Duterte makaupo, mawawala po yan. Hindi masiguro 100% pero nasa mga 90% mawawala po ang mayan. Di ba? Napakalaking bagay. Napakalaking bagay sa bansa natin para umasinso naman po ang bansa natin at magkakaroon ng kaligtasan ng ating mga kabataan kapag nasa labas sila ng bahay. Kayo po, pabor po ba kayo na maging sunod na Pangulo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election? I-comment ko po sa baba at babasahin po natin yan at bibilangin ko po
kung ilan po ang pabor at kung ilan po ang hindi papabor na magiging presidente si VP Sara Duterte sa susunod na presidential election sa 2028. Kaya comment nyo po sa baba, bibilangin po natin yan. Isasurvey po natin kung ilan po talaga ang pabor kay VP Sara Duterte. Bibilangin natin yan. Tapos, may naalala lang po ako. Kilala nyo pa ba yung attorney na sa ICC daw? Siya yung babae na kasama-kasama ng mga pamilya ng EJK victims daw, yung attorney babae. Na ang sabi niya, lutang po daw si Attorney Kaufman. Lutang po daw dahil hiningian niya ng mga ID yung mga testigo sa mga EJK daw na ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabihan niya na lutang daw. Paano naging lutang? ID lang hiningi. Natural hiningi ng ID yan kung talagang legit mga yan, di ba? Tapos sasabihan niya lutang. Siya ang lutang. Alam niyo kung bakit? Biruin niyo, sinabi niya, yung passport daw ay para lang po daw sa mga mayayaman. Sigurado marami nakapanood sa video niya. Marami pong video na kumakalat yan. Sinasabi niya na ang passport po daw ay para lang po daw sa mga mayayaman. Uy! O sino ngayon ang lutang, di ba? Sino ngayon ang lutang na sinasabi niya? Biruin mo, international attorney sa ICC, napakagaling, veterano, sasabihan niyang lutang dahil hiningian lang ng ID yung mga sinasabi nilang mga witnesses daw, di ba? Tapos sabihan mo kaagad ng lutang. So, ang ibig na sabihin na wala na po tayong karapatan na magkaroon ng passport tayong mga mahirap dahil ang passport po daw ay para lang po sa mayayaman. So, ibig sabihin niya, yung tayong mga mahirap, wala tayong karapatan na magkaroon ng passport. Tapos sasabihin na, lutang si Attorney Kaufman, yung pinakahid na Attorney Defense ni Pangulong Rodrigo Duterte dun sa ICC. Sabihin ba naman niya lutang? Tapos yun, sabihin niya, ang passport daw para lang daw sa mga mayayaman. O ngayon, tingnan nyo kung sino po yung lutang, di ba? Biruin mo. Ibig sabihin, ang mga mahirap, hindi na pwede magkaroon ng passport dahil para lang po sa mga mayayaman yung passport. Yun ang sabi niya. O, sino ngayon ang lutang? O, di ba? Pero huwag natin kalimutan, sa 2028, nakikita natin, VP Sara na po ang kasunod. VP Sara na po kasunod. Kapag nagkataon yan, magtakbuhan, magsialisan, maghalsa balutan na lahat yung mga nangiipit sa kanila at nangaapit sa kanila. Sigurado po yan. Sigurado po yan. Magtago na po kayo pagkatapos ng 2028. Dahil kapag si VP Sara ang makaupo dyan, sigurado hahabulin niya kayo. Kaya magtago na kayo pag nagkataon. So yun lang po mga kababayan.